tayo sa mga awit 87. So chapter 80 verse 7 po mga kaibigan, no? Akin pong babasahin. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan. Sa lahat, tanglawan mo kami sa kahabagan mo kami ay iligtas. So dito mga kaibigan, pinapahiwatig na makapangyarihan ang ating Panginoon. Walang ibang makapagligtas sa atin kundi ang ating Panginoon lamang, no? Dahil sa Kanya walang limitasyon, no? Kasi siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya kahit anong sitwasyon, pwede niya po tayong iligtas. Anumang sakuna, pwede niya tayong iligtas, no? At anumang oras, pwede niya tayong iligtas, no? Kaya sa 7 nakalagay, no? Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan. Sa lahat, tanglawan mo kami, sa kabagan mo kami ay iligtas, no? So dito mga kaibigan, no, ang maka-determine lang na safe na daan ay ang ating Panginoon, no? Ibig sabihin siya lang nakakaalam. Halimbawa sa bundok, no? Halimbawa maligaw tayo sa bundok, walang ibang makaturo sa atin ng napakagandang daan kundi ang ating Panginoon po lamang, dahil siya ay alam niya ang lahat, no? Master niya ang lahat, no? Kasi siya ang creator. So saan man tayo maligaw tayo, walang ibang makapag gabay at patnubay sa atin na perfecto kundi ang ating Panginoon. O kaya basa natin, ibalik mo kami, O Yahweh, no? So halimbawa yung mga naligaw, no? Kaya tingnan po natin yung shepherd. Yung shepherd, ang kanyang tungkod ay mayroong kalawit sa dulo. Kaya just in case maligaw ang tupa, igamitan ng kalawit niya yun para ibalik sa tamang landas, no? Ibalik siya sa tamang daan. Yun ang ginagawa ng shepherd mga kaibigan, no? So kaya ang ating Panginoon siyang good shepherd natin, no? Ibig sabihin siya ang pinakadakilang pastol na perfect, makapangyarihan, at saan man tayo ligaw, pag tayo magbalik loob sa Kanya, tayo ay kanyang ibalik, no, sa tamang daan. Ibalik na po tayo sa tamang kinalalagyan po natin. Ibalik niya tayo sa landas na the best na landas, no, na ating pupuntahan, no? Dahil siya ay perfect na perfect, no? Walang mali sa Kanya. Pag siya ang mag-guide, tunay, no? Kaya sa 7, sabi ng Salmista mga kaibigan, sabi po ay, ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanglawan mo kami sa kahabagan mo kami ay iligtas, no? So halimbawa tayong naligaw, alam mo napakahirap pag maligaw. Minsan naranasan ko pong maligaw, no? So mahirap ang pagtuntun, no, sa tamang daan. Mahirap ang balik sa tamang daan. Kaya napakahirap pag tayo mga kapatid ay tayo, no, yung wala tayo sa tamang daan, no? So mahirap ang sitwasyon na yan, no? So mayroon akong kasama sa Bulacan, no? So kasi doon papunta po sa amin, mayroon pong mayroon pong tinatawag na 300, no? Pag halimbawa doon ka sa base, makita mong 300. So ngayon, pag hindi mo alam ang tamang pupuntahan, danger po talaga.
So siya ay naligaw. Naligaw siya ng bali isang gabi. Hindi siya nakauwi. No, ibig yung isang gabi na yun, lakad lang siya ng lakad. Alam mo, mga kaibigan, kinaumagahan na po siya nakabalik. Grabe po ang kanyang karanasan po na yun. Subalit, ang iyo bang likod ay nadaanan ko rin yung 300 po na yun. Yung sa base pa lang, siyempre, prayer po tayo na hindi tayo maligaw kasi napakahirap maligaw. So ngayon yung siya po ay siya po ay na po siya, no? Yung nag-decide siya ibang daan ang kanyang nadaanan. So grabe, no? So pagod na pagod siya pag-uwi na sa kinabukasan. Pagod na pagod siya dahil sa grabe po ang kanyang dadaanan, no? Biro mo siyang gabi, lakad ng lakad, no? Subalit, ang maganda dahil kahit siya ay naligaw, no, na isang gabi siyang lakad ng lakad, ang mahalaga na nalaman niya na yung daan pala ay mali, no? Kaya pagbalik niya, balik siya doon sa base, no? Parang nag-back asimot siya, back reading siya, no? At ngayon, kanyang na tagpuan, no, ang tamang daan. So, ibig sabihin niya na katatak na doon sa utak po niya na hindi na siya dapat dumaan doon sa daan na kung saan siya ay naligaw. Kaya hindi na siya dumaan doon. O kaya napakaganda po naman na na-discover niya ang tamang daan. Subalit ba kaibigan, bago niya di-discover, nadaanan niya po muna ang maling daan, no? So ibig sabihin na dahil doon sa maling daan na kanyang nasuong o kanyang tinahak ay nalaman niya ang tamang daan. Kaya doon siyang nalaman niya ang tamang daan, masaya siya kapatid na ano siya, no? Masaya siya na natagpuan niya ang tamang daan, no? So yun po mga kaibigan, no? So minsan nagkakamali po tayo, subalit tayo ay tuwang-tuwa, tayo masayang-masaya pag atin pong natagpuan ang tinatawag po natin na tamang place, natawag po natin na tamang daan. O kaya napakaganda mga kaibigan, no? Pag tayo ay nagkamali, subalit hindi tayo humihinto upang malaman ang tama, no? So kaya, no, lahat naman tayo nagkakamali, no? Kaya huwag lang po tayo magsawa na hanapin ang buong katotohanan, dahil ang katotohanan ang siyang magpalaya po sa atin. So yan po mga kaibigan, yung story ng ating kaibigan. Naligaw siya, subalit hinanap niya po talaga ang tamang daan. At dahil nahanap niya ang tamang daan, siya ay tuwang-tuwa na bumalik at sundan doong tamang daan. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan. Sa lahat, tanglawan mo kami. Sa kabagan mo kami iligtas. So, tanglawan, no? So, makibigan, mayroong bago pala maimbento ang ilaw, no? Ito yung bago maimbento ang ilaw, marami daw noong mga magnanakaw kasi dahil sa dilim. Subalit yung naimbento ang ilaw, ano na siya, dahil sa liwanag, hindi po tayo makagawa ng hindi maganda kung mayroong liwanag. Kaya yun, no? Dahil doon ay nakita natin ang mali at hindi tayo nagsawa upang hanapin ang tama. Yun ang pinaka maganda mga kaibigan. Nagkamali man po tayo, dahil sa tanglaw na ibibigay po sa atin ng ating Panginoon, malaman natin ang tinatawag na katotohanan.
o yung tama. Maligaw man po tayo, okay lang. Basta hanapin natin ang katotohanan upang tayo ay hindi po maligaw. Dahil pag tayo maligaw, napakahirap po ang maligaw po tayo. Subalit pag tayo ay makabalik sa tamang daan, no? Masaya tayo na ating tahakin ang tamang landas, no? Kaya mga kaibigan, magtulungan po tayo, gawin natin ang bawat isa, gabayan natin ang bawat isa upang ating magawa at upang ating matunghayan ang patunghayan natin mga kaibigan, ang tinatawag natin na tamang landas na ating tatahakin. So mga kaibigan, yan po ang ating silbing gabay sa bawat isa sa atin. Napakaganda na tayo nagkamali, subalit hindi tayo susuko upang hanapin ang katotohanan. Dahil sa katotohanan, ang katotohanan mga kaibigan ang siyang magpalaya sa bawat isa sa atin. Isang magandang umaga po sa bawat isa.